Mga kapwa kong vloggers, no, please, let us all focus on the issue at hand. Regardless, DDS ka man or BBM ka man. Doon tayo sa pinag-uusapan. I-debunk mo yung sinabi ko, i-debunk ko yung sinabi mo. I-debunk mo yung nakita mo, di ba? At patutunayan kong mali ang sinasabi mo. So nakikita nyo naman sa screen ko kung ano yung magiging topic na gusto kong i-share sa inyo. No? But bago po ako tumuloy sa gusto kong i-share sa inyong topic, hayaan nyo po munang ako'y mag-share ang aking saloobin sa nangyari kahapon. No? Sa hearing ng mga vloggers. Okay? One thing lang na napansin ko, parang mostly or halos or lahat, no? Uh, DDS vlogger or sorry, or Duterte, mga Duterte vlogger supporters. Napansin ko lang po, no, wala naman sa ano, parang bakit po walang BBM? Natatanong lang po. Okay, baka naman masamain ninyo, di ba? And doon sa mga natawagan ninyong mga vloggers, I know na may mali talaga, no? In the way sila gumamit ng mga words. Okay? Wala po akong kinakampihan, wala po akong pinaparatangan. Ito po ay saloobin ko lamang. Mapa-DDS man yan or PBBM. Bilang mga vloggers na nag-share ng ating mga saloobin, nag-express ng ating mga ideas, no, thoughts, opinions, lagi po nating tatandaan na sa bawat ginagawa nating video, isa, dalawa, lalo na kung marami ka ng subscriber, di ba? May maniniwala. No, may maniniwala po sa atin. Totoo 'yan, no? Kung ngayon niyo lang po ako nakikita nagva-vlog sa politics, I've been in this vlogging kind of thing 2020 pa. And hindi po ito dati yung niche ko. Okay? Nagbago lang po ako because for some reason, no? But matagal na po ako. No? Kaya more or less may idea ako sa kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin eh. Ngayon kahit siguro baguhan ka, no? Bilang respeto sa mga taong nakikinig sa iyo at sa taong binabatikos mo, pinupuna mo, or binibigyan mo ng reactions, I don't think na gamitan ng medyo foul words, criticizing his or her appearance, parang below the belt, too personal ika nga, no? Parang masyado ng personal. Kung mayroon man tayong gustong talakayin, doon lang po sana tayo sa issue. Kaya nga po, issue lang eh. No, yun yung lagi kong iginigiit sa inyo eh. Hindi po to personalan. Doon po tayo sa issue. Kung ano yung gusto nyong i-share sa inyong mga manunood. Kasi katulad po ng sinabi ko, may isa or dalawa. Kung may nanonood sa yung 100, ha, mayroong 20 or 10 na maniwala sa iyo, it can spread out. Naka-impluwensya na po tayo. Kaya nga po influencer eh. No? Content creator, influencer. Kasi mayroon at mayroon pong maniniwala sa atin. No? Mayroon at mayroon po yan. Ngayon, ang problema, itong naniwala sa atin, isa buhay niya yan, isa puso niya yan, at ipagkalat niya dahil po, yun yung yan narinig nila sa atin. Paano po kung mali? Imbis na yung sarili mo lang yung napahamak, nakapagdamay ka pa ng iba. Di po ba? And using foul words, pagmumura, diba? Pang-iinsulto, di ba? Those words, para sa akin, no? Ito ay opinion ko lamang, no? I don't think we need to use it just to prove our point. No? Yung paggamit ng pagmumurahin mo yung mga kinikriticize mo or inire-reactionan mo, does it prove a point? Di po ba? Yun yung sa akin eh. Yun yung sa akin dito. Mas maganda po, di ba, kung magpo-focus ka dun sa issue na gusto mong talakayin or i-share or i-debunk, di ba?
mas maganda. Di ba? Okay, pwede nating sabihin boss, sir, expression ko yun eh. Di ba? Iba po ang expression lang sa your pointing or your uh, uh, saying it to that person. Iba po eh. Iba po yung magiging dating. Alam naman po natin kung ano yung expression lang at saka may pinatutungkulan kang tao, di po ba? At lalong-lalong para sa akin ha, parang below the belt talaga yung batikusin mo yung itsura, no? Yung bunganga, yung ilong, no? Unless kung yang mga yan gagawin din sa'yo. Diba? Unahan ka. Di ba? Oh. Pero mali pa rin po. Mali pa rin po. Kasi wala po kasi doon yung ano mo eh. Hindi naman po yung topic mo eh. Kaya ka nag-vlog dahil you notice something. Di ba? Kaya ka mo ginawa yan dahil may gusto kang sabihin. Di po ba? Well, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation with regards dito sa aking gustong i-share sa inyo, please leave it on our comment section. Okay? Ako po ay nagbibigay ng aking opinion. Okay? Maaring may mali dyan, maaring nasobrahan, or may gusto kayong idagdag na information, please share it in our comment section. And if gusto nyo pang palawigin, wala problema po yun. I-message nyo ako sa aking FB Messenger. Yan, si Tenshi06 po ang aking FB account. So, para po makapag-usap or makapag-discuss pa tayo kung may gusto po kayong liwanagin or kung gusto nyo po akong itama. Ako po ay hindi naman suplado para tanggapin kung may mali man po ako. Pero paliwanag po ng nasa ayos din lang. Okay? Kasi ang akin namang sinishare sa inyo, hindi ko ipinagpipilitan. Yun po ay aking opinion. Siyempre, may katibayan lang ako or mayroon lang akong ibang pinapakita sa inyo bilang para sa akin is pruweba, no, na hindi po ako nagpi-fake news. No? At yun pa po, iwasan po natin maging manood sa mga fake news. No? And kayo po, bilang mga viewers, may rights po kayo na kung alam nyo mali na yung sinasabi ng inyong pinapanood na vloggers or sinusundang vloggers, try to correct them. Diba? By explaining your side. No? Hindi po para makipagmurahan, makipagbardagulan. Hindi po. Kasi kung minsan, ang ibang vloggers, pag nakitaan nila na nag-enjoy kayo sa ganong sinabi nila, masyado pa nilang ginagalingan. Totoo po yan, no? Totoo po yan. May mga ganun po. No? Dahil nakitaan nila na nag-attract ng attentions yung ganong gawin nila, ginagalingan po nila sa mga susunod nilang vlog. Okay? Pasensya na po. Ako po'y aking nanonotice lang yan. Katulad ng sinabi ko, kung ayaw nyo lang po ako nakikita nagpapalit political vlogging, ako po ay 2020 pa nasa mundo ng social media, especially sa YouTube. So, yung ibang galawan ng ibang vloggers, no, medyo may idea na tayo. Okay? And one of I notice is pag malulutong, magmura, no, mang-insulto, no, mang-buska, ang mga vloggers, no, mas nag-i-enjoy yung mga viewers. Okay? Agree to disagree tayo dyan. Pero marami pong ganyan. Okay? Ito po ay hindi paninira sa kapwa ko vloggers. Okay? Ako po yung nagsasabi lamang ng nararamdaman ko. Freedom of expression, ha? Okay? I'm just expressing what I saw, I heard, I experienced even. No? Kaya maging maging mag-ano rin kayo, no? Matuto kayong mag-analyze, mapagsuri, ano? Para kayo mismo, pwede nyo i-correct yung mga vloggers na nakikita nyo, ba, sumusobra na. Diba?
Hindi porke nanonood lang kayo sa kanila, tama na lagi yung sinasabi ng mga vloggers. Hindi po, alalahanin nyo kung saan din namin kinukuha yung aming mga sinishare sa inyo. It so happen lang na siguro medyo konti kami nang nalalaman dahil nga tinututukan namin kung ano yung gusto namin itapik sa inyo. At medyo binubusisi namin ng konti yan. No? Pero it doesn't mean totoo lahat yan. Kaya nga sabi ko sa inyo matuto rin kayong mag-analyze, manood, no? Use your critical thinking. Okay? So much so. Dami ko nang sinabi. Ito lang naman isi-share ko. Itong kay bagong picture, no? At may video pa to, ng ating First Lady, no? Naging masyado ng trending dito sa aking content, itong ating First Lady. So, sa pagko-content ko na yun, hanggang ngayon, hindi pa natin siya nakikita. Puro video, picture, yun lang po yung nagiging basihan natin. Since meron pong post, 13 hours ago niya lang pinost nitong Lisa Marcos na to. Actually, nung una akala ko fake account to but when you click ay teka, i-close ko lang tong ano na to para makita ninyo yung sinasabi ko. Ayan o, 814 followers. So, possibly, hindi ito fake account, no? I'm just basing on the followers, okay? But of course, pwede pa rin naman gawing doktorin yung mga ganyan. Kaya lang ito yung prominent Dito maraming nagpo-post, dito lagi nakikita yung mga activity ng ating First Lady So katulad nito 13 hours ago na i-post itong video na to. Kung saan nag-turnover ng laboratory clinic and a water station sa Department of Social Welfare and Development by our private sector partners. Kalayaan Grounds, sa Malacanang pa to ginawa. Sa Malacanang pa to ginawa. Okay? Isa sa notice ko sa Malacanang ginawa, parang, hindi ko alam Hindi ko kasi ma-identify kung sino ang mga press corps. And, ulit, no? Sa tagal ng issue at pangyayaring ito, nag-blown out na to. Diba? Talagang napag-uusapan na to. Kung ito ay nangyari nung 20 at ngayon lang na i-post, no? Kasi 13 hours ago So, maybe kahapon lang ito na i-post. Di ba? Bakit walang press, walang media, hindi po ba? Okay? And kung titingnan natin yung video allow me to play the video. Kasi may duda ako actually, kaya nga kino-content ko to Just to share with you. No, hindi po to paninira sa ating First Lady inuulit ko. Ako po ay nagbibigay ng saloobin ko at aking mga napapansin lang. So, let me play the video. Pero, medyo duda kasi talaga ako. Okay, sorry Ayan. Machines, electrocardiographs. Equally important. Hindi ko na binuo. Yan. Ayan yung First Lady. Mobile water station. Teka, sorry, balik natin. Sorry. Equally important, the Lucio Tan Group is also the next. Ayan, nandiyan yung First Lady natin, nakaupo. With siguro, yan yung mga sponsor. Okay? A mobile water station. Pero ang bilis. Maybe because nakapokus sila dito sa kanilang pinopromote o pasasalamat. On behalf of the Department of Social Welfare and Development, let me express our sincere gratitude as we accept these 4 donated mobile clinics today. These mobile laboratory clinics will be significant in the government's ongoing efforts to make quality healthcare more accessible to the sectors we are mandated to serve as we lead them pinakita ko lang sa inyo na toward may video ulit na and adaptable healthcare services, which is also chaps who need healthcare. Let us share. And with that video, may mga photos. No? May mga photos din.
So, allow me to share the photos. And ito na po yung mga napansin ko. Okay, hindi ko po sinasabing tama yung aking ah, sinasabi, no? Napansin ko nga, so pwedeng mali ako, no? Pwedeng tama ako, 'di ba? So, ito po yung mga pictures. Okay, ito po yung latest. Sandali po i-close ko lang yung isa. Ayan. At palalakihin natin yung picture. At nandiyan din, may caption din yan. Ay. So, 2 hours ago. Ito yung pinaka-latest. 2 hours ago lang. 2 hours ago, nung pinost. Nung pinost. Okay? Para malinaw. Pero, nangyari ito kahapon, 21. At regular meeting of the Asian Cultural Council, Pangarap Clubhouse, Malacanang Park. Okay? So, ito ang picture ng ating First Lady. So, pansinin niyo po Pansinin niyo yung mukha niya kasi dyan tayo magpo-focus. Okay? So, may mga kasama siya, which is, siyempre, photo op yan. So, parang kagigising lang ng ating First Lady. Diba? So, siguro, hindi siya ganun kahilig talaga mag-makeup or kung ano mang mga inilalagay sa kolorete, no? Sa mga mukha ng mga babae. Now, let me show you more slides, no? More pictures. Ayan. Ito yung ito nung kahapon. No? Ay nung din, mga pinost. Ayan. Diba? So, bakit mo pinapakita yung picture na yan? Ayan, lalo na yan. Tandaan nyo, Okay? So, this was happened kasi March 20. So, 2 days ago. Okay? So, ibig sabihin, nandito yung First Lady. Now, kung yung susunod na makikita ninyong picture, ito ay kuha doon sa upload ni Kuya Gado USA. No? Medyo blurred lang kasi hindi ko ma-capture talaga ng ayos Napansin ninyo, yung left side niya, parang may pekas. Di ba? Parang may pekas. Ito pa. Ayan, yung dito banda, parang may pekas to. Kaliwa. Di ba? Dito, so left side. Diba? Ilakihan ko pa para makita natin ang mayroon po ba? Parang wala akong napapansin no? Napekas Now, ito yung prominente talaga. Remember kahapon lang to. 2 days ago lang. 2 days ago lang Ito yung, kaya sabi ko sa inyo, sa picture tayo Ito. Parte yan nung turnover ceremony. Okay? Nung mga video na pinlay ko kanina. Nandoon to. Nasa video to. No? So, tingnan natin. So, ano po yung napansin ninyo, no? Ako kasi, pwede kasing yung picture, no? Maaaring blurred ng picture, pero very, very prominent po Kaya nga, pinlay ko yung video, hoping na may makapture ako doon sa left side niya. Dahil yung left side, yung mayroong parang pekas. No? And doon sa video ni Kuya Gado, no? Makikita nyo, balikan nyo po yung video ni Kuya Gado, lalo na yung kanyang 2 minutes video. Makikita nyo po talaga yung visibility nung pekas. No? Kaya, medyo alanganin ako na latest talaga to. No? Kung latest pa ba talaga tong mga video, pictures, videos, no? Kasi doon sa nakita yung mga shots na kung nasaan nakaupo ang ating First Lady, hindi masyadong nabigyan ng
focus kasi yung left side niya nga yung may pekas, no? Kung makikita ninyo or kahit sa iba kong content na lalo na yung kasama yung kay Kuya Gado, no? Na video, yung 10 minutes niya na pinagsama ko kay Dean Shane, doon makikita nyo po yung mukha ng ating First Lady na mayroong pekas. No, may pekas. I-play ko na lang. Ipakita ko na nga rin lang sa inyo para mas malinaw ninyong maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Sandali lang po ha. At kukunin ko yung video. Okay, close ko lang muna itong slides para makita ninyo yung video. Okay? Ito po yung video. Puntahan natin yung portion na kung nasaan nandoon yung First Lady. Ito. Okay. Tanggalin ko yung video ko. Ayan po, pansinin nyo, may pekas siya, Ayan, yung pekas. Kaya lang kasi, yan, yung portion na yan, may pekas siya. Yung dito sa parang parting cheekbone niya. So, all throughout ng mga kuha na yan, kahit doon sa 2 minutes video ni Gado, no? Makikita yan. And yan yung isa sa napagbasihan ko na parang akong may something dito sa mga latest na lumabas, no? Na video at picture na to. So, ano po sa tingin nyo? No? Para kasi sa akin, duda ako. Duda po ako. Dahil nga dun sa mga nakita ko. No, pwedeng, kaya lang kasi sa video makikita talaga natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, balikan ninyo yung video ni Kuya Gado, USA. Doon nyo po makikita. Or doon sa iba kong content na pinagsama ko yung kay Dean Shane at saka yung kay Kuya Gado. No? Nandoon po, mas makikita nyo na sa buong kuha ng video ni Kuya Gado na nakikita ang First Lady, kitang-kita po yung na yun, yung pekas na yon, no? Dito, pwede nating sabihin dito may makeup siya, di ba? Sabihin na natin naka-makeup diyan ng First Lady, pero paano po dito parang eto kitang-kita rin. Di ba? And of course, diyan din naman sa pinuntahan nila na yan, magme-makeup din siya. Di ba? Hindi naman yan, bakit wala? So, yun lang po, no? Yun lang naman yung napansin ko na, is it another old photos just to show us na nandito na nga ba ang ating First Lady? And kung yan is abente, ulitin ko, no? Kung abente lang nangyari yan, matagal ng kwento to, matagal ng issue to. Bakit walang umi-interview, walang nagtatanong tungkol sa mga nangyari? Okay, issue lang po tayo ha, wag mong personalan and always, no, practice analyzing yung inyong mga nanunood, pinanunood at pinaniniwala ang influencer or vlogger. Okay? Siguro it's about time na yung ibang vlogger is matutong mag-focus sa issue lang. No? Sa issue lang. Para balikan man kayo ng mga taong inyong binatikos, yung issue, yung inyong pinag-usapan. Hindi nyo siya minura, hindi nyo siya inisulto, hindi mo siya itinatake sa kanyang personal na appearance or pagkatao, no? Para may laban ka. At para pag pinatawag ka uli sa kongreso, di ba? Hindi ka magsusorry. Wala kang sasabihin kahit ano. Dahil nakapokus po ako dyan sa aking gustong i-share sa mga audience ko. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. At saka bilang, no? Ako kasi, yun ang nasa isip ko. Bilang vloggers, or bilang content creator, magkakaroon ako ng mga taong magtitiwala sa sinasabi ko. No? Sa mga sinishare ko,
May mga magtitiwala dyan. Paano kung nagkamali ako ng shinare sa kanila at itong napaniwala ko ay may malaking samahan, grupo, or mayroong impluensya, di ba? So, mas malaki yung possibility na kumalat yung sinabi ko. Di ba? So, para sa mga kapwa kong vloggers, no, please, let us all focus on the issue at hand. Regardless, DDS ka man or BBM ka man. Doon tayo sa pinag-uusapan. I-debunk mo yung sinabi ko, i-debunk mo yung sinabi mo. I-debunk mo yung nakita mo, di ba? At patutunayan kong mali yung sinasabi mo. Ganun lang po yun. At kayo po, mga viewers, no, kayo po ay may say na itama ang mga nakikita nyong mali. Pero syempre, with your own educated analysis. Okay? So, yun na po. At maraming salamat.